Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, lapid, lapid far. Bang, bang, Percy, lapid, lapid far. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, sasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far. Bang, bang, Percy, lapid, lapid far. Percy, lapid, lapid far. Bang, bang, Percy, lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan. Mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa Lapid Fire. Bawal ang abuso, lilitsyonin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far. Bang, bang, Percy, lapid, lapid far. Bang, bang, Percy, lapid, lapid far. Bang, bang, Percy, lapid, lapid far. Bang, bang. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi. Tayo po ay sabayang napapakinggan ngayon sa Radio DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Samantala ang ating pong live streaming hanggang alas 12 po tayo ng hating gabi.
At sa mga nanonood po ng ating live stream, sa gawing kanan po meron tayong chat room. Maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon, ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At sa mga nais po namang tumawag, ang numero po ng ating linya dito sa ating himpilan ay 0915-7070625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Inamin po daw ni Presidente Duterte, sabi na siya raw ay meron pong karamdaman sa lalamunan. Kasi kita naman yung dimple, di ba? Nawala yung Adam's apple. Mga kaibigan, yung pong malalim yung dito. May tawag doon yung binubutasan, di ba? May sakit daw siyang cancer. At malapit na raw na mag-stage 1. Alam ba ninyo, ininsulto pala, no? Nung mga tarantado, ng mga walang hiya, mga troll na bayaran, si Vice President Leni Robredo, tungkol dun sa kanyang paglabas sa telebisyon, Niinsulto yung kanyang yung kanyang itsura. Pag manginsulto kayo, tignan nyo muna yung sarili nyo, At saka kung anong klase pagkatao ninyo. Ngayon, kung supporter ka ni Presidente Duterte, wala kang karapatang manginsulto. Dahil kulang na lang tawagin kayong mga baliw. Meron daw payo, doktor, kay Presidente Duterte noon na siya po ay malapit ng mag-stage 1 cancer. Pero yun matagal na po yun So nasang stage tayo ngayon. At ang sabi ho, oras na para mag-resign itong PhilHealth President. Para sa akin dapat pati presidente mag-resign na. Kasi po, umaming ka na, may karamdaman ka na. Ba-resign na. Ayon naman kay Teddy Boy Finger, dun sa mga nagsusulong ng revolutionary government, magtayo na lang kayo ng cheering squad at doon kayo tumayo sa harap ng Malacanang para alam na alam, nagsisip-sip kayo. Pakiramdaman nyo yung mga sinasabi, mga statement. Mukhang papaiwas na. Papaiwas na sa nakaupo na dapat tumayo. Di ba sabi ni Presidente Duterte, hindi niya raw kilala yung pong mga nagsusulong ng revolutionary government? Nagsisinungaling ba siya? Dahil ang sabi po nitong isang ano ba tawag mo rito? Yung isa sa mga undersecretary ng DILG, mga kaibigan, kilala ni Presidente Duterte yung mga nagtutulak ng revolutionary government. Di para na rin sinabi po nito, sinungaling si Digong. At sabi naman itong ika nga, hindi ko malaman kung ito'y miyembro ng junta o ano. Ito si Roque.
wala raw clear and present danger dun sa panawagan para sa revolutionary government. Yung salitang yan, katunayang may kinalaman nga ang Malacanang diyan po sa isinusulong na revolutionary government. Meron palang isang general, sundalo. Ang ika nga po binabatikos ang pamahalaan kung bakit hindi po naninindigan para po sa ating kasarinlan, ho. Yan po, hinahanap ko yung balita. Hindi ko matagpuan. Bueno, mga kaibigan, ito ho mga balita ngayong araw na ito. Yung iba bukas pa ho mababasa ito. Unahin natin itong pag-iinsulto kay Vice President Leni Robredo. Wala naman silang sinasabing mali. Si Presidente, Vice President. Presidente na tuloy, maaga pa. Vice President Leni Robredo, kahit saan, kundi pintasan yung pong suot yata at yung itsura niya nung lumabas siya sa telebisyon, mga kaibigan. Yung butasan lalamunan, di nyo mapintasan, di ba? May dimple dito, malaki, Hindi pa ba yun? Katibayan yun, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi pero sabi ni Vice President Leni Robredo, sa halip na siya po ay sumagot dito sa mga kalokohang ito na pang-iinsulto sa kanya, mga kaibigan, mas minabuti niyang saluduhan na lang yung pong may gawa ng mga personal protective equipment, yung PPE kung tawagin, na gawa ng Pilipino, na nakipag-partner sa kanyang tanggapan. Ayon po kay Vice President Leni Robredo, siya po ay nalungkot sapagkat may mga tao na pinipili pa ang gawin siyang katatawanan sa kanyang paglabas sa telebisyon at sa social media, mga kaibigan, sa halip na unawain yung kanyang sinasabi sa publiko noong Lunes. Pero not one to dwell on the dark side. She instead took the opportunity to throw her support to a local brand that made the purple dress that she wore in her public address. Yon. Tsaka, huwag na kayong lalapit-lapit kay Vice President Leni Robredo, yung mga gustong umaaligid na ngayon, mga kaibigan. Katunayan, ito nga pala, maibalita ko sa inyo. Sunod-sunod na yata yung courtesy call ng mga foreign ambassadors, foreign ambassador kay Vice President Leni Robredo, mga kaibigan. Kamakailan yung bagong ambassador ng Australia, sa kanya yata nag-present ng credentials, mga kaibigan, hindi sa presidente. At ewan ko kung yung Canadian ambassador nag-courtesy call na rin kay Vice President Leni Robredo. Ngayon, yan ang pag-usapan natin. Meron bang relevance? Yan ang tanong. Meron bang relevance yung pong harap, yung pag-courtesy call ng mga ambassador, foreign ambassadors kay Vice President Leni Robredo? Kung meron, ano ba? Yan ang tanong Ano ba ang relevance nung pag-courtesy call
pagsadya sa tanggapan ni Vice President Leni Robredo. Gusto ko tong mapag-usapan ng kahit papaano, mga kaibigan, para sa mga tanga na hindi nakakaintindi ng ganyang kataas na uri ng mga body language. Ano po? Para ito sa mga mangmang na nagdudunong-dunungan sa mga social media. At lalo na sa mga gago na medyang nasa bulsa naman ng administrasyon. Hindi nila matatalakay ito, mga kaibigan. Bakit? Kasi makakaano ito, wala ng, ano tawag mo rito? Ng tapang. Kumbaga baka mawala ng kwan Ano ba tawag mo ron? Ng moral. Sa bagay, mga immoral naman yung mga yan di ba? Ang alam lang niyang mga hinduropot na yan, mambuli. So, kaya ko to bibigyan ng konting panahon na maipaliwanag sa inyo kung ano ang relevance ng mga pagbisita na yan kay Vice President Leni Robredo. Kung ang pag-uusapan po natin politika, mga kaibigan. Alam nyo, kapag kaganyan na imbes na sila po ay mag-courtesy call sa presidente, sa vice president sila nagko-courtesy call, malaki impact nun, mga kaibigan. Alam nyo kung bakit? Gaya ng nababanggit na natin sa nakaraan, hindi natin malaman hanggang ngayon kung paano pinatatakbo itong ating gobyerno at kung sino ba talaga ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno, sapagkat ang presidente, very obvious, ay hindi naman natin nakikitang nagla-live, kung alive, mga kaibigan. Sila'y nagpapakita lamang ng mga video na recorded na. Hindi natin alam, once a week lang yun, di ba? At niriritoke pa yun. Pati speech kailangang doktorin. Hindi lang yung karamdaman ang dinodoktor. Pati yung speech na ginagawa pagharap sa publiko. Napaka-importante nito kasi kanina ipine-play yung mga lumang tape na noon sinabi ni Presidente Duterte, matagal na ito na siya'y may sakit. Di ba? Iba't ibang karamdaman. Mga kaibigan, di ba? Pero itong mga huling araw simula nung mag-lockdown, bihira nang magpakita ng live at alive si Presidente Duterte. Hindi ba dapat lalo sa panahon ngayon na pandemic, siya po ay dapat makitang nangunguna sa ating pamahalaan para isupervise ang mga ginagawa. Sa bagay, walang ginagawa. Puro lang daldal. Hindi naman natin mapapatigil ang COVID kung puro daldalang, di ba? Puro mando. Lahat nagmamando. Mga kaibigan, ngayon, anong relevance nito sapagkat meron ng mga speculation base sa mga lumilitaw na larawan, ikinakaila nila
na isinugod dito sa Singapore. Katunayan, naglabas ng litrato, fake yung photo. Yung photo ho ay pinotoshop, mga kaibigan. Kasi yung mga lumalabas na kasunod, mas maganda eh. Makikita ninyo, ang pagkakadoktor, balbon. Huli ka, balbon. At meron ng, hindi lahat tumutugma, mga kaibigan, sa tunay na estado ng presidente. Ngayon, sa napanood natin kaninang balita na ipinakita yung mga lumang video ni Presidente Duterte na siya'y nagsasalita kung saan doon niya binanggit na siya'y may mga karamdaman. Mga nito, magkakahiwalay na instance ito ng kanyang pagharap sa publiko. Matagal na. Ang sabi niya, meron siyang sakit kaysa sa yung burger, di ba? Yung nagbabara mga ugat. Sabi ko nga sa inyo, may kakilala tayo nagkasakit ng ganon. Yun ang ikinamatay. Madalit sabi, hindi ho, totoong hindi life-threatening yun. Yung sakit na yun. Doon pa lang eh. Ngayon ang sinasabi, meron siyang cancer sa lalamunan eh. Di ba? Dahil nga, yung litrato na huling pinaka-bidyong pinalabas, yung mga kuha doon, mga kaibigan, pag binlow up mo, makikita mo, meron pong dimple sa lalamunan, mga kaibigan. May malaking butas. Kasya yung tubo, yung nilalagay dito, mga kaibigan. Pero mukhang naghilom na eh. Mukhang peklat na eh. Dati hindi mo makikita yun sa kanya. Yung ganon, critical yung mga taong nilalagyan ng ganon, di ba? Pag binutasan ka sa lalamunan, critical yung lagay mo. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, kumo inamin na rin niya na siya'y merong sakit. Ang sabi niya, ang sabi ho sa balita, ang nagsasalita rito ang sabi niya nung Lunes ito sinabihan daw siya ng doktor na tumigil na sa pag-inom dahil yung kanyang Barrett's esophagus ay malapit ng mag-stage 1. Ito'y sinabi niya nung Lunes, mga kaibigan. Stage 1 cancer, malapit na raw. Ngayon, ang sabi ni Harry Roque, sinusunod naman ni Duterte, ni Pangulong Duterte, yung pong advice, payo ng doktor. Ang sabi niya, I think people are putting too much meaning on that statement. Ito'y nung Lunes, yung statement na sinasabing inamin ni Presidente Duterte meron siyang sa esophagus, di ba? Ngayon ang sabi ni Roque naman, ang mga tao raw ay masyadong binibigyan ng kahulugan. Yung statement na yun o pahayag. I think that the advice was given to him a long time ago. Mga kaibigan, yung a long time ago, hindi binanggit yun sa speech ni Presidente. Siya nagsalita nun Pero sa pahayag ni Roque, merong long time ago. Sa pahayag noong Lunes ni Presidente Duterte,
Ang sabi niya, ang payo sa kanya ng doktor, huwag ka nang uminom dahil malapit ka na sa stage 1 cancer. Ang sabi naman ni Roque, matagal na yun. Yung payo, sa kanya ng doktor. Kung matagal na yun anong stage na siya ngayon? Yun ang tanong, mga kaibigan. At ito, binanggit din ni Presidente Duterte sa nakaraan naman niyang mga speech. Matagal na, nakaraan taon o the other year o last year, na yung constitutional provision na tumutukoy sa rule of succession, tumutukoy dun sa in case na merong karamdaman ang presidente. Yun, binanggit niya yun. Katulad din ng binasa natin. Sinasabi niya na kapag ka ang presidente dapat ipagtapat. Pero ang sabi niya, kapag kami sakit, dapat ipagtapat. Pero ang sabi niya, wala namang maliwanag na sinasabihan niya dun Ito wala niyang maliwanag na sinasabi dun sa konstitusyon. Yung pinaka, kumbaga paano mo isasagawa? Di ba? Yung pag-reveal o pagsisiwalat sa tunay na estado ng iyong kalusugan bilang isang presidente, na yun ay obligasyon ng gobyerno, obligasyon niya at karapatan ng mamamayan na malaman. Yan ang nasa saligang batas Maliwanag yan At kinakailangan ang foreign in charge sa foreign relations natin na cabinet member, Armed Forces of the Philippines, Chief, mga kaibigan, kailangan sila ang magsasabi, titingin sila sa kalagayan ng presidente. Ngayon, sabi niya, hindi naman sinasabihan niya ron. Yung sinasabi niya, mechanics Hindi. Mali ka ron. Wala ring sinasabi na na hindi pwedeng hindi i-reveal. Nakalagay nga karapatan niya ng taong bayan Hindi ba? Di sundin ninyo yun. Dapat. Yun ang dapat ninyo sundin. Kaya malinaw yun. Kung alin yung malinaw na nakalagay doon, yun ang sundin nyo. Hindi ba? Kasi konstitusyon yan Mga kaibigan sinasabi, binasa natin yung provision, di ba, nung isang beses dito sa programa natin. Karapatan yan ng publiko na malaman, mga kaibigan. Siyempre, pagka nandun yung, hindi ang magdedetermine doon, doktor, in the presence. Kasi hindi naman doktor yung foreign official na in charge sa foreign relations hindi ba? Hindi rin doktor yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Mga kaibigan, ibig sabihin in their presence, hindi ba? Present sila habang sinusuri ng doktor yung kalagayan ng presidente. At kung ano ang findings ng doktor na hindi tinakot, mga kaibigan, yun ang kailangang ipaalam ng cabinet member na yun. Sino yung cabinet member? In charge sa foreign relations. Sino ba yan? Hindi ba si yan?
si Dirty Finger, mga kaibigan, at saka ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sa madalit sabi, iniiwasan nila. At dito makikita ninyo, nakababahala rito, merong plano. Sino hindi magsususpecha na wala silang binabalak na iba? At inihahanap mo ng iniikutan, pinapaikutan yung saligang batas kung paano nila paglalaruan. Ako, kumbinsido ko Ang mga command hindi nang gagaling na sa presidente. Meron ng mga ibang pinanggagalingan ng direktiba na inilalabas ng gobyerno. At ito siguro, hindi ako nag-iisa sa ganyang, yung marunong bumasa ng sitwasyon. Katunayan, tayo unang nagtatanong dito. Ano ba ito, hunta? Sapagkat hindi na napagkikita ang presidente? Hindi ba? Yung junta, isang grupo yun ng mga taong nagpa-power sharing. Bakit? Binoto ba yan? Nasa konstitusyon ba yan? Kung papaanong yung revolutionary government ay labag sa konstitusyon o wala, dahil wala yan sa konstitusyon, labag yan sa konstitusyon. Mga kaibigan, alam nyo kasi yung interpretasyon, yan ang nagpapahamak sa atin Dahil iginagawa lagi ng lusot yung mga batas. Ngayon, hindi nila ginagawa yan, yung pagsisiwalat. Pwede ba sasabihin mo, meron ako isopagus Hindi. Paano mo isisiwalat yan? Ibig sabihin, kailangan may manggagamot. Dahil hindi naman doktor yung foreign secretary. Mga kaibigan Hindi rin doktor yung AFP chief. Mga kaibigan. Ibig sabihin nun, kaya sila ang binibigyan ng mandato sa batas. Sila yung in charge na dapat sumaksi. Kapag ka ide-determine ng doktor ang kalagayan o estado ng kalusugan ng presidente. Kasi mahirap ito Mahirap itong kalagayan natin ngayon. Especially, alam niyo yung pandemya, ginawa talaga ng China yan para ma-divert ang ating atensyon sa paghanap ng lunas at solusyon diyan sa problema. Diyan tayo lahat matuon ang pansin ng mundo upang maisagawa nila ang kanilang maitim na plano para sakupin ang mundo at ang ating bansa, lalong-lalo na. Sapagkat tayo ang pangunahing target na masakop niyan Kapag tayo po ay nasakop ng incheck, na leche na, mga kaibigan, mauuwi ito malamang sa digmaan na pandaigdig na digmaan, mga kaibigan. Sapagkat ang Pilipinas ay napakahalagang depensa ng Estados Unidos sa malayong silangan. At dahil ito'y mahalagang depensa, kapag nawala ito sa Amerika, manganganib pati na ang seguridad ng ibang malalaking bansang kaalyado at maliliit na bansa na kaalyado ng Amerika. Sabi ko nga sa inyo, yun ang trabaho ng Amerika.
na kinikilala sa buong mundo. Recognize yun na role ng Amerika na proteksyonan. Sila ang mangunguna para protektahan ang interes ng maraming bansa na kanilang kaalyado. Na wala namang ibang pwedeng makagawa kung hindi sila, mga kaibigan. Ngayon, yan ang problemang, tunay na problema natin. Ang dapat, i-relinquish na kung talagang, yun lamang sinasabi, kahit sabihin mong, nasa stage 1 cancer pa lang. Para mo nang sinabing, ang presidente, mentally, physically unfit. Hindi na siya nababagay. O wala na siyang kakayahan na makapamuno ng ating bansa. Unang-una, pag may sakit ang tao, alam mo naman yan. Di ba? Mahirap yan sa tao yung nag-iisip na ng iba. Tapos meron kang malaking responsibilidad sa bansa. Abay, hindi mo pwede nang pagsamahin yun. Yung utak ng taong ganon, may gera na sa utak niya. Di ba? Maghahanap na lang ng damay ito. Madadamay tayo rito. Ipapahamak tayo nito. Mga kaibigan. Bakit ho siya, ano ang basihan na pwede mong masabi na ang presidente mentally unfit? Para po pangunahan o pamunuan ng ating bansa. Makikita nyo yan sa pabago-bago nilang statement at pabago-bago ng pasya. Di ba? Marami nang nagkaiba-iba ang mga pasya, gumulo. Di ba? Nagulo ang ating gobyerno. Iba-ibang, sasabihin ngayon, iba, pati gasolina, gagawin mo disinfectant. Yan ba, mentally fit pa yan? Sabi nga sa inyo, pinagtatawanan na siya. Ano ba ito? Presidente ba to? Sabi sa ibang bansa. Sa television, ipinakikita siya. Pagkatapos, kinukomentaryuhan. Di ba? Pinakita namin yung sa Japan, di ba? Pati dun sa mga pagmumura niya. Yan, mentally unfit na yan. Kasi, pwedeng yan ay epekto na ng mga gamot na pumapasok sa kanyang katawan. Alam naman ninyo, ang cancer, puro ang mga gamot niya matitindi. Hindi ba? Para ihanap ng lunas yan. Wala namang gamot yan. Di ba? Puro ano yan, pampatagal lang. Kung halimbawa, isang buwan ka na lang, baka pwedeng maging 2 buwan. Ganun lang yun mga kaibigan Kadalasan pa nga niyan, yung mga chemotherapy, isa yun sa paraang ginagamit sa mga may ganyan sakit. Yung chemotherapy, mga kaibigan, mas lalo kang padadaliin nun Yan. Meron akong mga kakilala hanggang ngayong buhay. Nagkaroon ng cancer. Bakit hanggang ngayong buhay? More than 10 years na, buhay pa sila. 15 years na, buhay pa sila. Yung isang kakilala natin, nagpa-therapy 2 beses, sumuko na. Ayaw na niya. Buhay pa siya hanggang ngayon. Pero yung alam nating nagtuloy-tuloy ng chemotherapy, patay. Matagal na nakalibing, mga kaibigan. Madalit sabi, imbes na
gumaling ka pa, lalo kang mapapabilis. Di ba? Ngayon, ito magpapadakila na sa kanya kung wala silang maitim na intensyon Hindi ba niya alam na ang magpapadakila lang sa kanya yung pag-relinquish ng kanyang posisyon kay Vice President Leni Robredo. Yun na lang ang paraang makapagsasalba sa ating bansa. Sapagkat, ang sabi nga natin, hindi tayo papayag dapat na daanin sa mga rebgob. Yan labag sa konstitusyon. Dapat tayong sumunod sa saligang batas sapagkat iyan ang rule of law. Mga kaibigan. At kung talagang leader ka, na ang nasa sa isip mo yung unahin ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan, magkukusa ka Ito sa panahon ng snap election, ang talagang kandidato ng oposisyon noon, labang kay Marcos, si Doy Laurel. Mga kaibigan, siya ang lumalabas na leader ng oposisyon that time. At kakandidato nga siyang presidente. Mga kaibigan. Pero ano nangyari? Bakit hindi tumuloy na kumandidatong presidente si Doy Laurel? At nagpaubaya siya kay Mrs. Cory Aquino. Na ibigay yung pagtakbo bilang presidente kay Mrs. Cory Aquino at siya ay pumayag na maging vice-presidente ni Mrs. Cory Aquino. Si Doy Laurel, yun ang hindi natin dapat makalimutang ginawa. Sabi nga sa inyo, may mga magaganda ring nagawa ang mga leader. Kaya ayaw natin sa kanila, kaya gusto natin. Katulad nung nangyari na yon, ang ginawa ni Doy Laurel, kaya siya pumayag sapagkat mas inisip niya, mas pinahalagaan niya ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan para magkaisa ang oposisyon. Dahil kung dalawa silang tatakbong presidente, mahahati nila ang boto ng oposisyon. So para mabuo ang oposisyon, ang hanay ng oposisyon, nagpaubaya si dating Vice President Salvador Doy Laurel na siya ay magbise na lang kay Mrs. Aquino. Yan. Yun ang dakila. Yun ang kadakilaang nagawa ni Doy Laurel. Hindi man siya naging presidente, malaki naiambag niya para sa kapakanan ng ating bansa at ng mamamayan. Na nung panahon na yun, mapagkaisa niya ang mga nasa oposisyon. At yun ang nangyari, mga kaibigan. Kaya ako, hanggang nakakapag-isip pa tayo, hindi natin kalilimutan yun. Yung mga nagawa, mabubuting nagawa ng mga dating leader natin. Magmula sa ating mga bayani hanggang sa mga nanunungkulan sa pamahalaan. Kung yung iba, nakalimutan na nila yun, ano sila? Karaniwan silang Pilipino na meron sakit na kalimot. Ngayon, base na rin sa mga pangyayari, yung kaninang sinasabi natin, yung tungkol sa
meron bang kahalagahan o relevance itong courtesy call ng mga foreign dignitaries kay Vice President Leni Robredo? Malaki po relevance niyan. Ipinakikita lamang, sabi ko nga sa inyo, yung ambassador, extension niya ng presidente ng kanilang bansa. Kung saan man silang bansa galing, sila ang extension ng presidente. Kaya kung tawagin sila, katulad din ang tawag sa presidente, His Excellency or Her Excellency. Sila yung extension ng presidente sa isang bansa. At sila'y nagko-courtesy call. Di ba dapat kung bago kang ambassador, doon ka sa Malacanang, magpe-present ng iyong credentials? Bakit kay Vice President Leni Robredo? Meron hong mga mensahe yun na dapat maunawaan ng pangkaraniwang mamamayan. Ang mensahe nun, isa, kumikilala sila sa duly constituted authority. Kumikilala sila sa saligang batas. Yan ang mga tandaan ninyo na mensahe niyan. Ibig sabihin, kung kinikilala nila ang saligang batas, yun yung saligang batas natin ngayon, mga kaibigan. Ibig sabihin, kung nagbabala kayong gumulo, paguluhin ito, kung sino man demonyo ang nagbabalak na pumalit sa pwesto kay Presidente Duterte na wala naman sa konstitusyon, ang mensahe nun, hindi nila kikilalanin. Alam nyo ang recognition ang tawag dyan sa international community. Halimbawa, nagkaroon ng presidente sa ating bansa. Alam ba ninyo na kailangan recognize yan ng international community? Kaya nga, di ba, pagka yung tapos ng eleksyon o may leader na pumalit, ang ginagawa ng mga bansa, nagpapahatid sila ng pagbati. Di ba? Binabati nila, congratulate. Ibig sabihin, nire-recognize ka. Kinikilala nila ang iyong pag-upo sa puder ng kapangyarihan. Pero kapag wala yun, ano ibig sabihin nun? Kalabang kanila. Nung una pa lang, sinasabi ko yan, di ba? Huwag niyong kalabanin yung mga bansa na hindi naman nating kaaway. Bakit ninyo minumura yan? O, di ba, binabanggit natin na pwedeng maging mga repercussion yan o magiging mga consequence ng mga ginagawa nilang hindi tama. Hindi ho ba? Sinabi na natin yan noon eh. Ito lang pagkampi ninyo sa China. Ito lang pagbukaka ninyo. Ginawa ninyong burikak tong Pilipinas sa China. Mga kaibigan, ibinukaka parang babae. Para gahasain ng China. Yan lang, isang masama yan. Pagkat nilalagay mo sa panganib ang buong mundo. Hindi lang Pilipinas. Nanganganib tayo, pero yan ay magsisilbing panganib din sa maraming bansa na hindi naman nating kalaban, kinalaban. Gustong kalabanin. Kasi hindi natin kaya makipaggera sa China.
Hindi yun ang sinasabi. Eh kung talagang hindi pala kaya eh, bakit yung Canada, hinamon niya ng gera? Basura lang yun, ha? Diba? Diba challenge niya? Gera daw, mga kaibigan, sa Canada. Eh, sino ka? Kaya pinagtatawanan lang eh. Ha, ganun ba? Yung mga matataasang pag-iisip, hindi na, ano yan, hindi lumalahok yan sa bungangaan. Mga kaibigan. At hindi magpapakita ng hinanakit yan. Ha? Dahil pampersonal lang yun eh. Yung insulto ninyo. Di ba? Ngayon, dapat yan, naiintindihan yan ng pangkaraniwan tao. Ibig sabihin no, yung mga pagdalaw kay Vice President Leni Robredo, yan eh, dapat magsilbing babala sa mga naghahangad, yung mga power grab, na dadapuraki ng ating saligang batas, makapaglambitin lang sila sa pwesto, mga kaibigan. Hindi po pwede yan. Pinakikita na sa inyo ng international community ang kanilang pagkilala. Kinakailangang masunod ang demokrasya. Yun yung sinasabi ko nung isang araw. Kung pinakikialaman tayo, pinakikialaman kayo, pinapananagot kayo sa human rights violation sapagkat may pakialam sila sa atin, commitment yan ng mga bansa. Hindi ka pwedeng nakipag-commit ka dyan pagkatapos o ang bansa nakipag-commit dyan, e babaguhin mo yon nang wala sa tiyempo. Lalo na yung seguridad ng international community, ano mangyayari sa iyo? Para kang si Saddam Hussein. Pagka nangyari yan, ang gagawin sa iyo, idideklara kang kaaway ng mundo, panganib ka sa mundo, ikaw ang magiging terorista. Yan ang dapat naiintindihan ng mga pangkaraniwan tao na hindi nyo, mas pinaniniwalaan ninyo yung mga bobo na troll, kayo maniwala ron. Ang gagawin nyo lang doon, ignore. Sumasali nga yan sa usapan bigla na lang mga nagsusulputan yan Ang gawin mo doon, block mo lang. Hahanapin niya yung pwede silang makipagtalo sa'yo, bakit ka papatol doon? Yun ang gusto nun para kumita sila Humahanap sila ng pagkakakitaan nilang tao. Pag naniwala ka rin biktima ka, gago ka. Diba? Hindi ito pinagtatapat ng kahit sino. Kahit mga politiko. Hindi pagtatapat sa inyo yan. Kung paano ninyo babasahin ang pangyayari. Halimbawa, yun nga, yung bakit kay Vice President Leni Robredo nagko-cortical. Bakit sila pumupunta? Ibig sabihin, may pagkilala sila sa iyo. Kaya, ito'y magsisilbi rin na warning sa mga power grab. Kaya ngayon, makikita ninyo kung babasahin ninyo mga sinasabi ngayon. Ito si Roque. Siya nagpapahamak sa presidente niya. Mga kaibigan. Sipin mo yung sabihin ni Presidente Duterte na pinayuhan siya ng doktor, wag uminom. Wala siyang binanggit kung kailan sinabi yung payo sa kanya.
pinayuhan siya. Dahil kung hindi, patungo na raw siya sa first stage ng cancer. Akalain mo, ibisto ni Roque. Kunyari, pinagtatanggol, pero binibisto. Oh, ano sabi niya? Matagal na niya yung pinayuhan siya. Kung matagal na, di hindi na stage 1 ito. Kaya hindi na natin siya napagkikita. Oh, mga kaibigan, di ba? Basahin ninyo ang statement na ni Locsin laban sa revolutionary government. Oh, pinapahiya na sila. Mga kaibigan. Di ba pro-China itong kupal na yan? Si Boy Finger, mga kaibigan. Pro-China yan eh. Kung saan si Duterte, doon yan eh. Diba? Mga kaibigan. Ay bakit ngayon? Paiba-iba na. Yun lang paiba-iba na salita ni Presidente Duterte. Mentally, hindi ka na fit. Physically. Di lalo na, sapagkat sa iyo mismo nanggaling yung pahayag na mayroon kang tama. Di ba? Oh. Bali ba yung ganyang karamdaman, apektado utak mo eh. Apektado mga desisyon mo. Hindi pwede yun. Hindi kailangan yun ng taong bayan. Ang kailangan ng taong bayan, yung wasto ang pag-iisip, wasto rin ang kalusugan. Oh. Gusto mo maging dakila, di isalin mo na yung pwesto. Bakit gugustuhin mo pa na gumulo ang bansa mo, malagay pa sa panganib ang mga mamamayan at ang bansa natin? Wala ba kayong pagmamahal na natitira sa sarili ninyo, sa taong bayan? Ako, nagsususpecha na eh. Sa mga nakaraang panahon, di ba, malimit niya sabihin pag may kinagagalitan siya hinahamon niya, tapos sasabihin niya, isama ko kayo sa impyerno eh. Baka yan ang gusto niya. Isama niya ang Pilipinas sa impyerno. Ang mga Pilipino, kung saan siya papunta. Mga kaibigan, salita ng mga taong hindi dapat nanggagaling sa isang presidente. Di ba? Hindi lumalabas yan sa bunganga ng isang presidente. Kaya dito, pag inisa-isa ko, pinagsabay ko rito, pag susunod-sunurin ko, speech ni Marcos. Si Ninoy hindi naging presidente. Pero sabi ko nga sa inyo, ang inaangako kay Ninoy yun. At saka nagtaya rin siya. Buhay niya rin ang itinaya niya. Kaya dumating yung punto na malaki hinanakit niya sa mga tao. Nung namatay, sabi nila, hindi nag-iisa eh. Nung nakakulong, nag-iisa eh. Di ba? Oh. Ito naman, sabi ng tao, hindi ka nag-iisip. Si Nino hindi nag-iisa, ikaw naman hindi nag-iisip. Oh, mga kaibigan, aniisip kapakanan nila. Personal na to itong ginagawa nila. Personal na pagpapahalaga na lang sa kanilang mga sarili. Pero sabi ko nga sa inyo, yan namang diktador yan, di pa na-perfect yan eh. Wala pang perfect niyan. Alam mo na ang ending niyan, di ba? May katapusan yan. Kumbaga sa comics, wakasan yan. Di ba, mga kaibigan? Ganun talaga eh. Pero kailangan maunawaan ninyo. Mga sign yun, sign. Mga palatandaan, yan. Kapag ang mga dignitaries, isa-isa nang nagko-courtesy call kay kay Vice President Leni Robredo, ibig sabihin, nandun ang garansya na hindi nila kikilalanin ang ibang paraan ng kung sakasakali man. Ibig sabihin ng konstitusyon,
kung hindi man matuluyan, kundi man matuloy itong mga binabalak nila at magkaroon tayo ng halalan sa 2022, konstitusyon pa rin. Yun. Dahil yun ang talagang nasa konstitusyon. Hindi mo pwedeng baguhin ang pecha niyan. Yan yun Nakatadhana yan sa saligang batas natin. Kaya yun ang kikilalanin nila. Kaya tumakbo man si Vice President Leni Robredo, that is beside the point, mga kaibigan. Sabi nga sa inyo, yung expression na yun, expression ng pagkilala nila sa konstitusyon natin. At magsilbing babala sa sino mang nagbabalak, may mga maitim na balakin na labagin ang ating saligang batas. Magpapaalam lang ho tayo sa ating palatuntunan na napapakinggan sa Radio DWBL 1242. Hanggang alas 11 lang po tayo napapakinggan, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 po. Radio DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Magbabalik tayo sa ating pong live streaming hanggang alas 12 ng ating gabi pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.